Ang sinag ng dapit hapon ay kulay ginto, ngunit walang init na dala. Malamig itong tumama sa mga naglalakihang estatwa ng anghel at santo, sa mga pangalang de Villa na nakaukit sa pinakintab na marmol at sa perpektong pagkakagupit ng mga damo sa pribadong sementeryo ng pamilya. Para kay Don Gregorio de Villa, ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay bigat. Ang bigat ng isang pangalan na kailangan niyang protektahan, isang legasya na kailangan niyang ipagpatuloy, at isang kabiguan na kailangan niyang itago. Tumigil ang isang makinang na itim na Mercedes sa harap ng malaking tarangkahan. Bumaba si Don Gregorio, tuwid na tuwid ang likod sa kabila ng kanyang 70 taon. Ang suot niyang itim na suit ay tila baluti, ang kanyang muka ay isang maskara ng bakal na walang mababakas na emosyon. Sumunod sa kanya ang kanyang tapat na assistant si Arturo na may hawak na isang itim na portfolyo. Nakahanda na ba ang lahat? Arturo, tanong ni Don Gregorio. Ang boses ay kasing lamig ng hangin. Hindi siya tumingin sa sementeryo. Ang tingin niya ay nakapako sa isang partikular na lugar sa di kalayuan kung saan isang maliit na backhoe at 3 trabahador ang naghihintay. Opo, Don Gregorio. Hinihintay na lang po nila ang hudyat ninyo, magalang na sagot ni Arturo. Tumango si Don Gregorio at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang niya ay may bigat, may awtoridad. Nilagpasan niya ang libingan ng kanyang mga magulang, ng kanyang yumaong asawa. Sa wakas, tumigil siya sa harap ng isang simpleng lapida. Mas simple kaysa sa iba. Leonardo, Leo de Villa, minamahal na anak, sumalangit nawa. Isang ngisi ng pagkutya ang sumilay sa labi ni Don Gregorio. Minamahal na anak, 3 taon na ang nakalipas mula ng ilibing dito si Leo, ang kanyang kaisa-isang anak, matapos ang isang malagim na aksidente sa sasakyan. 3 taon na rin niyang hindi tinatapakan ang lugar na ito. Para sa kanya, ang pagkamatay ni Leo ay hindi lang isang trahedya, isa itong kahihiyan. Isang anak na mas pinili ang isang babaeng walang pangalan kaysa sa pamilya, isang anak na nagdulot ng eskandalo kahit sa kanyang kamatayan. Ngayon narito siya para itama ang pagkakamaling iyon, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa dangal. Ililipat niya ang mga labi ni Leo sa bagong gawang mausoleo ng pamilya, isang mas marangya at mas karapat-dapat na huling hantungan para sa isang de Villa. Isang paraan upang burahin ang mantsa sa kanilang pangalan. Simula na utos niya, hindi man lang tinitingnan ang lapida. Nagbigay ng senya si Arturo sa mga trabahador. Umandar ang makina ng backhoe, ang ugong nito ay umasak sa sagradong katahimikan ng sementeryo. Dahan-dahang gumalaw ang malaking pala nito, handa ng hukayin ang lupa. Ngunit bago pa man ito tumama sa damuhan, isang maliit na sigaw ang pumunit sa hangin. Huwag na palingon si Don Gregorio. Mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya, 2 maliliit na bata ang patakbong lumabas. Ang kanilang mga damit ay luma at punit-punit ang kanilang mga muka ay may bahid ng dumi at ang kanilang mga paa ay walang sapin. Isang babae, marahil mga 7 taong gulang, at isang lalaki na mas bata ng 1 taon. Tumakbo sila ng buong bilis at humarang sa harap ng backhoe. Napahinto ang operator, gulat na gulat. Huwag ninyong galawin ang puntod ng papa namin, sigaw ng batang babae. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Ikinubli niya sa kanyang likuran ang kapatid. Ang batang lalaki naman ay humahagulgol. Lumuhod ito at mahigpit na niyakap ang malamig na lapida na para bang buhay niya ang nakasalalay dito. Papa, wag po. Papa. Napatanga si Don Gregorio. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Papa namin. Anong pinagsasabi ng mga batang lansangang ito? Paanong nakapasok ang mga pulubing ito sa pribadong sementeryo ng mga de Villa? Paalisin ninyo, sila, mariing utos niya kay Arturo,
Ang pagkainis ay nagsisimulang pumalit sa kanyang pagkagulat. Lalapit na sana si Arturo nang muling sumigaw ang batang babae, ang mga matay nanlilisik sa galit. Huwag kayong lalapit, umalis kayo. Puntod ito ng papa namin. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa dibdib ni Don Gregorio. Ngunit hindi ang mga salita ang nagpatigil sa kanya. Ito ay ang mga mata ng batang lalaki. Sa gitna ng pag-iyak, itinaas ng bata ang kanyang mukha. Ang mga mata nito, basang-basa ng luha, ay tumitig ng diretso kay Don Gregorio. At sa isang iglap, huminto ang mundo ng matandang Don. Ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Ang hugis, ang kulay, ang kislap ng pagiging matigas ang ulo kahit sa gitna ng takot. Ganoong-ganoon ang mga mata ni Leo noong bata pa ito, noong ipinaglalaban nito ang isang tuta na ayaw niyang ipaalaga. Ganoong-ganoon ang mga mata ni Leo noong huli silang nag-usap bago nito talikuran ang lahat para sa babaeng yon. Imposible bulong ng isip ni Don Gregorio. Nawala ng laman ang kanyang utak. Ang mga sinabi ng manugang niyang si Catherine pagkatapos ng libing ay biglang bumalik mga pahiwatig tungkol sa ibang babae ni Leo, mga akusasyong hindi niya pinansin dahil sa galit. Maari kayang, Don Gregorio, nag-aalalang tanong ni Arturo, napansin ang biglang pamumutla ng kanyang amo. Hindi siya pinansin ni Don Gregorio. Ang kanyang buong atensyon ay nasa dalawang bata. Ang batang babae na matapang na nakatayo at ang batang lalaki na nakayakap sa puntod ng kanyang anak. Ang kanyang mga apo, ang salita, ay tila banyaga sa kanyang isipan, isang konsepto na kailanman ay hindi niya inisip na posible. Hindi mula sa ganitong paraan, hindi sa ganitong kalagayan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang maskara ng bakal sa kanyang muka ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang pagkasuklam, ang galit, ang pagkalito, lahat ay naghalo-halo sa loob niya. Sa isang mabilis at biglaang desisyon na hindi niya maintindihan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang boses niya ay halos hindi lumabas, garalgal at mahina. Itigil, itigil ang lahat. Ang ugong ng backhoe ay namatay. Ang mga trabahador ay nagkatinginan litong-lito. Tumingin si Arturo sa kanyang amo, naghihintay ng paliwanag. Ngunit si Don Gregorio ay nakatitig pa rin sa mga bata, na ngayon ay parehong nakatingin sa kanya. Ang isa ay may paghamon, ang isa ay may takot. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, ay biglang nakaramdam ng isang matalim na kirot. Dahan-dahan siyang lumingon kay Arturo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong damdamin, isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Alamin mo kung sino sila, utos niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na awtoridad. Alamin mo kung saan sila nakatira, kung sino ang mga magulang nila. Alamin mo ang lahat. Huminga siya ng malalim, ang kanyang tingin ay bumalik sa mga bata na tila mga ligaw na hayop na nagpoprotekta sa kanilang teritoryo. Ngayon din, ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga De Villa ay nababalot ng matinding katahimikan. Hindi tulad ng dati, hindi ito ang katahimikan ng kapangyarihan at kontrol na laging dala ni Don Gregorio. Ito ay katahimikan ng kaguluhan. Ang mga imahe ng dalawang bata, ang kanilang maruruming mukha, punit-punit na damit, at higit sa lahat ang mga mata ng batang lalaki ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka na hindi mapatigil. Nagawa mo na ba ang ipinag-uutos ko? Arturo, tanong ni Don Gregorio, nang hindi inaalis ang tingin sa bintana. Pinagmamasdan ang mabilis na pagdaan ng mga gusali at karaniwang tao na tila bahagi ng ibang mundo. Opo, Don. Kausap ko na po ang aking mga kontak. Mabilis lang po nilang natunton ang mga bata. Sagot ni Arturo, ang boses ay maingat. Ang pangalan daw po ng babae ay Mia, 7 taong gulang.
Ang lalaki ay si Enzo Anim. Kasalukuyan po silang nakatira sa Bahay Pag-asa, isang maliit na ampunan sa Tondo. Ampunan. Ang salita ay tumama kay Don Gregorio na parang malakas na sampal. Kung sila nga ay mga Divilla, mga apo niya, bakit sila nasa isang ampunan? Nasaan ang kanilang ina? Ang babaeng ipinagpalit ni Leo sa lahat. At si Catherine, ang kanyang manugang, alam ba niya ito? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Pumunta tayo doon, utos niya. Ang boses ay biglang naging matigas. Ngayon na. Ang Bahay Pag-asa ay malayong malayo sa mundo ni Don Gregorio. Ang dating asul na pintura ng gusali ay bakbak na, ang mga rehas ng bintana ay may kalawang at ang maliit na bakuran sa harap ay purong lupa na pinaglalaruan ng ilang payat na bata. Huminto ang Mercedes sa harap nito at lahat ng mga mata ay napunta sa kanila, isang makinang na itim na sasakyan sa gitna ng karalitaan. Pagbaba ni Don Gregorio, sinalubong siya ng amoy ng alikabok, pinaghalong pawis at nilulutong murang pagkain. Sinalubong sila ng isang matandang madre, si Sister Rosario, na may gulat ngunit magalang ng ngiti. Don Gregorio de Villa, sabi ng madre, nagtataka. Isang karangalan po. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Nandito ako para sa dalawang bata. Mia at Enzo, diretsong sabi ni Don Gregorio. Ang kanyang karaniwang autoridad ay tila nawala ng lugar sa kapaligirang iyon. Iginiya sila ni Sister Rosario sa loob sa isang maliit at mainit na opisina. Habang naglalakad, nakita ni Don Gregorio ang dalawang bata. Nakaupo sila sa isang sulok sa isang sirang upuang kahoy. Si Mia ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kapatid, habang si Enzo ay nakakapit sa laylayan ng damit nito. Nang makita nila si Don Gregorio, ang mukha ni Mia ay biglang napuno ng takot at pagbabantay. Itinago niya si Enzo sa kanyang likuran, ang munti niyang katawan ay naging isang pananggalang. Sila po, mahinang sabi ni Sister Rosario. Nilapitan sila ni Don Gregorio. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata, isang kilos na hindi niya kailanman ginawa para sa sinuman. Ang kanyang mamahaling suit ay umabot sa maruming semento. Mia. Enzo. Sinimulan niya ngunit hindi niya alam kung paano magpapatuloy. Anong sasabihin niya? Bakit po kayo nandito? Tanong ni Mia. Ang boses ay maliit, ngunit matatag. Gagalawin niyo pa po ba ang puntod ni Papa? Ang diretso at walang paligoy na tanong ay muling tumusok sa puso ni Don Gregorio. Hindi na. Gusto ko lang kayong makausap. Wala po kaming sasabihin sa inyo. Mabilis na sagot ni Mia, humigpit ang hawak kay Enzo. Sabi ni Mama, wag daw po kami makikipag-usap sa mga hindi kakilala. Mama, buhay pa ang ina nila. Nasaan siya? Ang nanay ninyo. Nasaan siya? Dahan-dahang tanong ni Don Gregorio. Nagkatinginan ang magkapatid. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mukha ni Mia. Matagal na po siyang wala. Kasama na po siya ni Papa Jesus. Patay na. Ang babaeng minahal ni Leo ay patay na. Kaya pala nasa ampunan ng mga bata. Pero sino ang nagdala sa kanila rito? Sino ang... Umalis na po kayo, putol ni Mia sa kanya. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagtataboy. Hinila niya si Enzo palayo pabalik sa pinakasulok ng silid malayo sa kanya. Tumayo si Don Gregorio. Pakiramdam niya ay 100 taon ang idinagdag sa kanyang edad. Ang pag-uusap ay isang kabiguan. Ang pader na itinayo ng mga bata sa kanilang paligid ay masyadong mataas, masyadong matibay. Umalis sila sa ampunan na walang nakuhang sagot, tanging ang bigat lamang ng mas maraming katanungan. Pag-uwi, sa mansyon dumiretso si Don Gregorio sa kanyang malawak na aklatan. Ang katahimikan ng lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ngayon ay nakakabingi. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa leather at napapikit. Kailangan niya ng sagot.
Kailangan niyang malaman ang buong kwento. Bigla isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. 3 taon na ang nakalipas 1 linggo pagkatapos ng libing ni Leo, nagpadala si Catherine ng ilang kahon sa mansyon. Ang mga gamit ni Leo, sabi nito noon, ang boses ay walang emosyon. Wala na akong paggagamitan nito. Hindi yon pinansin ni Don Gregorio. Sa tindi ng kanyang galit at pagkadismaya kay Leo, ipinatapon niya ang mga kahon sa pinakasulok ng bodega para mabulok at makalimutan tulad ng kanyang alaala sa kanyang anak. Ngayon, ang mga kahong iyon ang tanging koneksyon niya sa katotohanan. Arturo, sigaw niya sa intercom. Hanapin mo ang mga kahon ng gamit ni Leo. Dalhin mo dito sa aklatan. Lahat. Makalipas ang kalahating oras, 4 na maalikabok na kahon ang nakapatong sa gitna ng kanyang opisina. Dahan-dahan binuksan ni Don Gregorio ang una. Mga damit. Ang mga paboritong polo shirt ni Leo, mga maong isang lumang leather jacket. Sa pangalawang kahon, may mga libro, mga plaka ng musika at isang koleksyon ng mga luma at kupas na litrato. Karamihan ay mga larawan ni Leo kasama ang kanyang ina. Sa pangatlong kahon, may mga personal na gamit, isang relo na regalo niya noong graduation, isang pitaka na may laman pang ilang lumang resibo at mga susi. At sa ilalim ng lahat naroon ito, isang luma, gasgas na silver na laptop. Kinuha ito ni Don Gregorio. Ito ang laging daladala ni Leo. Dito ito nagsusulat, nag-edit ng mga litrato, mga bagay na tinuring ni Don Gregorio na walang kwentang libangan. Binuksan niya ito. Nagulat siya nang bumukas pa ito matapos i-charge. Ang desktop ay simple lang, isang larawan ng isang magandang paglubog ng araw sa tabing dagat. Nag-browse siya sa mga folder, mga litrato, musika, mga dokumento, walang kakaiba. Pero may isang folder na nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan nito ay simple lang, ngunit para kay Don Gregorio, ito ay isang pagsabog. Para kina Mia at Enzo. Kinilabutan siya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukan niyang buksan ito. Pero may password. Enter password. Sinubukan niya ang pangalan ni Leo. Invalid. Ang birthday nito. Invalid. Ang pangalan ng kanyang ina. Invalid. Ang pangalan niya. Invalid. Kahit ang pangalan ni Catherine. Invalid. Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya. Ano ang maaaring password na ilalagay ni Leo na napakahalaga? Isang bagay na malapit sa kanyang puso. At bigla isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na kinamuhian niya. Isang pangalan na naging sanhi ng lahat ng kanilang pag-aaway. Ang pangalan ng babaeng pintor na walang yaman o katayuan sa lipunan. Nanginginig niyang tinipa ang mga letra. L-I-Z-A. Click! Ang folder ay bumukas. Ang laman nito ay hindi mga dokumento o litrato. Ito ay isang serye ng mga video file. Bawat isa ay may petsa. Marso 1, 2016, ang ating muling pagkikita. Setyembre 3, 2016, ang balita. Enero 15, 2017, maligayang bati, aking prinsesa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, ginalaw niya ang cursor at pinindot ang pinakaunang video. Ang screen ay naging itim sa 1 segundo. At pagkatapos, lumitaw ang mukha ni Leo. Mas bata, mas masaya ang mga mata, ay nagniningning. Ngumiti ito sa kamera, isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Don Gregorio. Itay sabi ni Leo, ang boses ay malinaw na parang naroon lang ito sa silid. Kung pinapanood niyo po ito, ibig sabihin, nabigo ako. Nabigo akong sabihin sa inyo ang lahat ng personal. Huminga ito nang malalim ang namangiti ay napalitan ng lungkot. Pero kailangan niyong malaman. Kailangan niyong malaman ang lahat mula sa simula. Nakatitig lang si Don Gregorio sa screen, ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang katotohanan na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan ay malapit ng mabunyag.
At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na kung anuman ang mapapanood niya ay babago sa lahat. Ang malawak na aklatan ni Don Gregorio, na karaniwang simbolo ng kanyang karunungan at kapangyarihan, ay naging isang silid ng paghuhukom. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamlam na ilaw ng desk lamp at sa maliwanag na screen ng laptop, kung saan ang multo ng kanyang anak ay nagsasalita mula sa nakaraan. Ang gabi ay lumalim, ngunit para kay Don Gregorio, ang oras ay huminto. Bawat video na kanyang pinapanood ay isang hiwa sa kanyang kaluluwa, isang pagbubunyag ng katotohanang matagal niyang iwinaksi. Marso 1, 2016, ang ating muling pagkikita, sabi ng pamagat. Sa screen nakangiti si Leo, isang nangiti na puno ng buhay. Hindi ko akalain. Pagkatapos ng 5 taon, nakita ko ulit siya. Si Liza, sa isang maliit na coffee shop. Ganon pa rin siya, Itay. Ang ganda-ganda pa rin niya. Ang mga mata niya, parang mga bituin. Nag-usap kami. At sa mga oras na yon, parang hindi lumipas ang panahon. Parang kami pa rin. Naalala ni Don Gregorio ang pangalang yon. Si Liza. Ang estudyante ng fine arts na walang maipagmamalaki kundi ang kanyang talento. Ang babaeng mariin niyang tinutulan para kay Leo. Hindi siya nababagay sa isang Divilaleo. Ang kailangan mo ay isang asawa na makakatulong sa ating negosyo, hindi isang artistang nagugutom. Ang mga salitang yon ay bumalik sa kanya malamig at malupit. Sunod na video. Setyembre 3, 2016, ang balita. Ang mukha ni Leo ngayon ay pinaghalong saya at takot. Buntis si Liza, Itay. Magiging tatay na ako. Anak namin. Ang saya-saya ko pero natatakot ako. Paano ko ito sasabihin sa inyo? Sinubukan kong ipaglaban si Liza noon, pero natalo ako. Ngayon hindi lang si Liza ang ipaglalaban ko, pati na rin ang anak namin. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Don Gregorio. Naalala niya ang araw na yon. Pumasok si Leo sa kanyang opisina, namumutla ngunit determinado. Itay, gusto kong pakasalan si Liza. Mahal na mahal ko siya. At ang sagot ni Don Gregorio, isang matigas na hindi. Isang pagbabanta na itatakwil niya si Leo kung itutuloy nito ang kahibangan. At sa parehong linggo, ipinakilala niya si Catherine, ang anak ng kanyang bagong kasosyo sa negosyo. Enero 15, 2017, maligayang bati aking prinsesa. Ang video ay medyo madilim, tila kuha sa loob ng isang maliit na silid. Hawak ni Leo ang isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ito ay luha ng purong kaligayahan. Siya si Mia, ang anak ko. Ang ganda niya, di ba? Ang liit ng mga kamay niya. Hinawakan niya ang daliri ko at parang lahat ng tama sa mundo ay nasa hawak na yon. Pero mahina si Liza, Itay. May sakit daw siya sa puso. Sabi ng doktor, delikado ang pagbubuntis niya. Pero itinuloy niya. Para sa akin. Para kay Mia. Hindi na malaya ni Don Gregorio ang pagtulo ng sarili niyang luha. Ang unang luha sa loob ng maraming taon. Isang apo. Nagkaroon siya ng unang apo at ni hindi man lang niya alam. Ang mga video ay nagpatuloy. Ang paglaki ni Mia. Ang pagsilang ni Enzo, ang aking munting kapitan. Ang mga masasayang araw sa isang maliit na apartment na puno ng pagmamahal, mga larawan at mga pintura ni Liza. Nakita ni Don Gregorio ang buhay na pinili ng kanyang anak, isang buhay na simple, malayo sa yaman, ngunit puno ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng mansyon ng De Villa. Hanggang sa isang video na may pamagat na ang pamamaalam. Ang petsa ay Marso 12, 2019. Si Leo ay nasa parehong maliit na apartment, ngunit ngayon ang kapaligiran ay mabigat sa kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Sa likod niya sa isang kuna mahimbing na natutulog ang 2 bata. Wala na si Liza, Itay, sabi ni Leo, ang boses ay basag at puno ng sakit. Bumigay ang puso niya.
Lumala ang sakit niya matapos isilang si Enzo. Pero hindi niya ipinakita. Hanggang sa huli ang iniisip niya ay ang mga bata. Humagulgol si Leo, isang tunog ng purong pagdadalamhati na tumagos sa puso ni Don Gregorio. Bago siya mawala, pinangako ko sa kanya. Aalagaan ko ang mga anak namin. Palalakihin ko silang mabubuting tao. Hindi ko sila pababayaan. Pero paano, Itay? Paano ko gagawin ito ng mag-isa? Ang sumunod na mga video ay nagpakita ng pakikibaka ni Leo. Ang pagiging isang solong ama, ang pagtatrabaho sa isang maliit na art gallery sa araw at pag-aalaga sa dalawang maliliit na anak sa gabi. Kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha, ngunit sa tuwing kasama niya sina Mia at Enzo, isang nangiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. At dumating ang pinakamasakit na bahagi. Oktubre 20, 2020, ang kasal. Ang video ay kuha sa loob ng isang sasakyan. Nakasuot si Leo ng barong, ngunit ang kanyang muka ay walang kagalak-galak. Ngayon, ang kasal ko kay Catherine. Ang kasal na ipinilit ninyo. Pumayag ako, Itay. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa mga anak ko. Kailangan nila ng ina. Kailangan nila ng isang buong pamilya. Sinabi ko kay Catherine ang lahat. Ang tungkol kina Mia at Enzo, pumayag siya. Sabi niya, tatanggapin niya sila. Isang malamig na takot ang gumapang sa kalooban ni Don Gregorio. Alam na niya kung saan patungo ang kwento. Disyembre 1, 2020, isang bagong tahanan. Hawak ni Leo ang kamera habang pinapakita ang isang malaking silid sa mansyon. Sina Mia at Enzo ay nasa isang sulok, takot na nakatingin sa paligid. Dinala ko na sila dito. Sinubukan kong kausapin si Catherine na ituring niya ang mga bata na parang tunay na anak. Tumangulang siya. Pero ang mga mata niya, Itay, ang lamig ng mga mata niya. Ang mga sumunod na video ay naging isang talaan ng isang impyerno. Masama ang tingin niya kay Mia kapag tinatawag akong papa. Ayaw niyang hawakan si Enzo. Nandidiri siya. Sinigawan niya si Mia dahil natapunan ng juice ang carpet. Umiyak ang anak ko ng 3 oras at dumating ang video na sumira sa lahat. Enero 9, 2021. Ang halimaw. Ang video ay nanginginig. Si Leo ay nagtatago sa likod ng isang pinto, sumisilip sa isang siwang. Ang maririnig ay ang sigaw ni Catherine, matinis at walang awa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong hahawakan ang mga gamit ko? Ang dumi-dumi ng mga kamay mo. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog na sinundan ng isang pigil na iyak ng isang bata. Ipinokus ni Leo ang kamera. Sa sahig, nakaupo si Enzo umiiyak habang hawak ang kanyang braso. Sa tabi niya nagkalat ang mga piraso ng isang basag na pabango. Si Catherine ay nakatayo sa harap niya, ang muka ay isang maskara ng galit. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung hindi, ikukulong kita sa madilim na aparador. Biglang lumitaw ang mukha ni Leo. Sa kamera, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kawalan ng pag-asa. Itay, anong gagawin ko? Ang babaeng ipinilit ninyong pakasalan ko. Isa siyang halimaw. Sinasaktan niya ang mga anak ko. Dito nagumuho ang mundo ni Don Gregorio. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang pangalan, lahat ay naging abo. Siya ang may gawa nito. Ang kanyang pagiging makasarili ang naglagay sa kanyang mga apo sa kapahamakan. Ngunit meron pa, ang video na may petsang Oktubre 5, 2021. Ang boses ni Leo ay desperado. Hindi ko na kaya. Nakipag-usap ako kay Catherine. Sinabi ko na itigil na niya ang pananakit sa mga bata. At alam niyo kung anong sinabi niya, Itay? Tumawa siya. Sinabi niya, sila ang problema. Leo, hindi ako. Kung hindi lang dahil sa kanila, sana masaya tayo. At ang pinakahuli, ang video na may petsa na isang araw bago ang aksidente. Oktubre 18, 2021, ang huling pangako. Si Leo ay nakaupo sa kanyang desk, ang parehong desk
kung saan nakapatong ngayon ang laptop. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bakal na determinasyon. Tapos na. Hindi ko nahahayaang masaktan pa ang mga anak ko. Hihingi ako ng diborsyo. Bukas kakausapin ko si Itay. Sasabihin ko sa kanya ang lahat, mula sa simula. Ipapakilala ko ng formal sina Mia at Enzo bilang mga apo niya. Panahon na para itama ang lahat, para matupad ang huling pangako ko kay Liza. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya mismo si Don Gregorio. Itay, patawarin niyo sana ako. Pero ang pagmamahal ay hindi kasalanan. Doon nagtapos ang video. Kinabukasan papunta si Leo sa opisina para kausapin siya. Kinabukasan namatay si Leo. Ang katahimikan sa aklatan ay mas mabigat pa kaysa sa isang puntod. Dahan-dahan itinaas ni Don Gregorio ang kanyang kamay para abutin ang isang baso ng brandy na nasa kanyang mesa. Ngunit ang kanyang mga daliri na nanginginig nang hindi niya mapigilan ay sumagi sa baso. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang maitim na alak ay kumalat sa mamahaling kahoy ng mesa, parang dugo. Hindi yun pinansin ni Don Gregorio. Hindi niya naramdaman ang sakit ng isang matulis na piraso ng bubog ang humiwa sa kanyang palad. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat. Ang bigat ng kasalanan na dumagan sa kanyang mga balikat. Gumuho siya. Ang matigas na Don ang bakal na patriarka ay gumuho. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang isa'y sugatan at duguan at humagulgol. Isang iyak na nagmula sa kaibuturan ng isang sirang kaluluwa. Isang iyak na puno ng pagsisisi para sa isang anak na hindi niya inunawa, para sa isang pag-ibig na kanyang hinusgahan at para sa mga apong hindi niya man lang alam na umiiral. Leo, anak ko, patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang bulong sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawarin mo ako. Sa gabing iyon sa loob ng aklatan, na puno ng mga aklat ng karunungan, natutunan ni Don Gregorio de Villa ang pinakamasakit na leksyon. At sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab, isang apoy ng galit para sa babaeng nanakit sa kanyang mga apo at isang nag-uumapaw na determinasyon na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kinabukasan, ibang Don Gregorio ang nagising. Ang maskara ng pagmamataas at autoridad ay napalitan ng isang mukha na may bakas ng kalungkutan, ngunit may bagong liwanag ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ang pagdadalamhati ng magdamag ay hindi nagpahina sa kanya, bagkus ito ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na layunin. Isang layuning matagal na niyang kinalimutan, ang maging isang ama, at ngayon, isang lolo. Hindi na niya ipinag-utos kay Arturo na ihanda ang Mercedes. Sa halip ipinakuha niya ang isang simpleng SUV at pinapuno ang likuran nito ng mga paper bag mula sa pinakamalaking toy store at pinakasikat na panaderya sa lungsod. Hindi siya sigurado kung ano ang gusto ng mga bata, kaya binili niya ang lahat ng sa tingin niya ay magpapasaya sa kanila. Pagdating nila sa bahay Pag-asa, ang eksena ay pareho pa rin maalikabok, maingay at puno ng buhay sa kabila ng karalitaan. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ni Don Gregorio. Hindi na ito isang lugar ng kahirapan, kundi isang lugar na naging kanlungan ng kanyang mga apo sa loob ng 3 taon na siya'y walang kamalay-malay. Isang utang na loob na hindi niya kailanman mababayaran. Naabutan nila sina Mia at Enzo sa bakuran, nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga, malayo sa ibang mga bata. Nagbubulong-bulungan sila, seryoso ang mga mukha na para bang pasan nila ang bigat ng buong mundo. Nang makita nila ang pagdating ni Don Gregorio, tumayo agad si Mia, ang katawan ay muling naging pananggalang para sa kapatid. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilapag ni Don Gregorio ang mga daladala sa isang lumang bangko. Para sa inyo, mahinang sabi niya, ang boses ay malayo sa dating nanunumbat na tono, mga laruan.
at tinapay. Nag-aalangan na tumingin si Enzo sa mga paper bag. Nakasilip ang isang maliwanag na pulang kotse-kotsehan at ang kahon ng isang manika. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagkasabik, ngunit isang tingin lang mula kay Mia ay sapat na para yumuko siyang muli. Hindi po namin kailangan yan, matigas na sabi ni Mia bagama. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa isang malaking chocolate cake na nakasilip mula sa isa sa mga kahon. Alam ko malumanay na sagot ni Don Gregorio, pero gusto kong ibigay sa inyo. Isang boses ng babae ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang boses na matigas at puno ng paghamon. At sa tingin ninyo mabibili ng mga laruan at tinapay ang 3 taon ng pagpapabaya na palingon si Don Gregorio. Isang babae na nasa mga 30 anyos ang papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng uniforme ng nurse, ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng scalpel. May dala siyang isang bayong ng mga prutas. Tita Teresa, masayang sigaw ni Enzo at tumakbo para yakapin ang babae. Sumunod si Mia, ang pagbabantay sa kanyang muka ay napalitan ng ginhawa. Ang babae si Teresa ay niyakap ng mahigpit ang 2 bata. Hinalikan sila sa noo bago muling ibinaling ang matalim na tingin kay Don Gregorio. Teresa, sabi ni Don Gregorio, pilit na inaalala. Ang pangalan ay hindi pamilyar. Hindi mo ako kilala, pero kilalang kilala kita. Don Gregorio de Villa, sabi ni Teresa. Ang bawat salita ay may diin ng galit. Ako ang kapatid ni Liza. Parang sinuntok sa sikmura si Don Gregorio. Kapatid ni Liza. Ito ang pamilya ng babaeng minahal ng kanyang anak. Ang pamilyang nasaktan din dahil sa kanya. Ako ang nag-alaga sa mga batang ito. Nang mamatay ang kapatid ko, pagpapatuloy ni Teresa, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ako ang nagpunas ng mga luha nila gabi-gabi habang tinatawag nila ang kanilang papa. At ako rin ang walang nagawa nang kunin sila ng asawa ng anak mo. At basta na lang iniwan dito na parang mga basurang itinatapon. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Bawat salita ay totoo. Walang maidepensa si Don Gregorio. Sinubukan kong bawiin sila, halos pabulong na, sabi ni Teresa. Ang tingin ay napunta sa mga bata na ngayon ay nakakapit sa kanyang palda. Pero wala akong laban. Sino ba naman ako, isang hamak na nurse? Wala akong pera, wala akong impluensya. Sinabihan ako ng DS Babiridi na mas may karapatan ang legal na pamilya. Ngumisi siya ng mapait. Ang pamilyang hindi man lang sila tinignan sa loob ng 3 taon. Bumaling siya muli kay Don Gregorio. Ang galit sa kanyang mga mata ay nag-aalab. At ngayon, bigla kang susulpot dito na parang isang hari na bibisita sa kanyang mga sakop. Pagkatapos mong sirain ang buhay ng kapatid ko dahil hindi siya karapat-dapat sa pangalan mo. Pagkatapos mong hayaang mamatay sa aksidente ang sarili mong anak dahil sa stress na idinulot mo. At ngayon gusto mong maging lolo huli na Don Gregorio. Huling-huli na. Ang mga salita ni Teresa ay tumama ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Ang katotohanan na sinabi niya ay walang awa at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tita, masama po ba si Lolo? Mahinang tanong ni Mia, hinila ang damit ni Teresa. Ang tanong ng bata ang nagpabago sa lahat. Ang galit sa mukha ni Teresa ay biglang naglaho na palitan ng sakit. Tumingin siya kay Mia, pagkatapos ay kay Don Gregorio. Nakita niya ang isang matandang lalaki na hindi na mukhang hari, kundi isang taong talunan. Ang bigat ng mundo ay pasan-pasan sa kanyang mga balikat. May mga nagawa siyang pagkakamali, anak, mahinang sagot ni Teresa kay Mia. Huminga ng malalim si Don Gregorio. Ito na ang pagkakataon niya. Walang pagdadahilan. Tanging ang hubad na katotohanan. Tama ka sa lahat ng sinabi mo, sabi niya. Ang boses ay pagod, ngunit sinsero. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Teresa.
Wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo o kahit sa mga batang ito. Ang galit mo, nararapat lang sa akin. Oo, hinusgahan ko ang kapatid mo. Ipinagkait ko sa anak ko ang kaligayahan. At dahil sa akin, naranasan ng mga apo ko ang lahat ng ito. Ang pag-amin ay nagpagulat kay Teresa. Hindi niya inaasahan ang pagsuko. Inaasahan niya ang pagdepensa ang pagmamataas. Pero hindi ako naparito para bumili ng kapatawaran pagpapatuloy ni Don Gregorio. Naparito ako para subukang itama ang mga pagkakamali ko. Alam kong huli na para kay Leo at para kay Liza. Pero siguro hindi pa huli para kina Mia at Enzo. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa mga bata. Gusto ko silang bigyan ng buhay na dapat ay sa kanila. Isang buhay na may pagmamahal, seguridad at kaligayahan. Isang buhay na ipinagdamot ko sa kanilang ama. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga batang naglalaro sa di kalayuan. Si Teresa ay nakatitig pa rin sa kanya sinusuri, tinitimbang ang bawat salita. Ang pader ng galit na itinayo niya ay hindi pa gumuho, ngunit may mga bitak na nagsisimulang lumitaw. Sa wakas nagsalita si Don Gregorio, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Hindi ko hinihiling na magtiwala ka sa akin. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na nagbago na ako. Hayaan mo akong ipakita sa mga apo ko na may isang taong nagmamahal sa kanila. Muli katahimikan. Tumingin si Teresa sa puntod ng pag-asa sa mga mata ni Enzo, sa nag-aalangang kuryosidad sa mga mata ni Mia. Dahan-dahan bumuntong hininga si Teresa, isang hininga ng pagod at pag-aalinlangan. Hindi pa rin siya kumbinsido pero nakita niya ang sakit sa mga mata ng matanda. Isang sakit na pamilyar sa kanya. Ang mga salita ay madali lang sabihin, Don Gregorio, sabi niya sa wakas, ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Patunayan mo sa gawa. Hindi ito isang pagtanggap, ngunit hindi na rin ito isang pagtataboy. Para kay Don Gregorio, sapat na yon. Isang maliit na siwang sa pader. Isang simula. Tumango siya, isang tahimik na pangako ang mababakas sa kanyang mukha. Isang pangako na sa pagkakataong ito, gagawin niya ang tama. Ang sumunod na mga araw ay naging isang bagong ritual para kay Don Gregorio. Araw-araw pagkatapos ng mahahalagang pulong sa umaga, ang kanyang SUV ay humaharurot patungo sa tondo. Dala-dala niya hindi lang mga laruan o pagkain, kundi ang kanyang oras at atensyon. Uupo siya sa isang lumang bangko sa maalikabok na bakuran habang sina Mia at Enzo, na may pag-aalinlangan sa simula, ay dahan-dahang lumalapit. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagkukwento. Mga kwento tungkol sa isang batang lalaki na mahilig umakyat ng puno at manghuli ng tutubi, mga kwento tungkol sa kabataan ni Leo. Sa bawat kwento nakikita niya ang kislap sa mga mata ng mga bata. Ito ang kanilang ama, isang amang kilala lang nila sa iilang taon na muling binubuhay sa mga salita ng kanilang lolo. Sa kabilang banda, sinimulan na rin ni Arturo ang legal na proseso. Ang pinakamahuhusay na abogado ng De Villa Corporation ay inatasan na ihanda ang lahat ng papeles para sa kustodya. Naging abala sila sa pagkalap ng mga dokumento, ang birth certificate ng mga bata, na pirmado ni Leo, ang death certificate ni Liza at mga testimonya mula sa ampunan. Para kay Don Gregorio, bawat pirma sa dokumento ay isang hakbang palapit sa pagtubos. Isang hapon, habang pauwi mula sa ampunan, isang balita ang sumalubong sa kanya. Don Gregorio, sabi ng hepe ng seguridad sa gate. Ang boses ay nag-aalangan. Si Ma'am Catherine po, nandito. Huminto ang pagtibok ng puso ni Don Gregorio. Catherine, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. 3 taon na niyang hindi nakikita ang babae mula noong araw na ibinalik nito ang mga gamit ni Leo. Papasukin mo,
Mariing utos niya ang kanyang muka ay muling naging maskara ng bakal. Sa malawak na sala ng mansyon naghihintay si Catherine. Nakaupo siya sa isang antigong silya na parabang siya ang reyna ng lugar. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang perpektong kutis. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mahinhin at malungkot na ekspresyon. Kung hindi lang napanood ni Don Gregorio ang mga video, marahil ay maniniwala siya sa kanyang pag-arte. Pagkakita nito sa kanya, mabilis itong tumayo. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. "Papa," sabi niya, ang boses ay nanginginig at puno ng hinagpis. "Salamat at tinanggap niyo ako." Hindi umimik si Don Gregorio. Tinitigan niya lang ito mula ulo hanggang paa na para bang isang kakaibang insekto na kailangan niyang pag-aralan. Nagpatuloy si Catherine dahan-dahang lumapit. "Nabalitaan ko po ang tungkol sa mga bata. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. 3 taon, Papa. 3 taon akong naghihirap. Pagkamatay ni Leo, gumuho ang mundo ko. Wala akong mapuntahan, wala akong pera. Kinailangan kong ipagkatiwala muna ang mga bata sa isang institusyon para makabangon ako." Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy. Nasa pag-agos bawat isa ay tila perpektong nakalkula. Pero ngayon po maayos na ako. May kaunti na akong naipon. Handa na akong kunin sila. Handa na akong maging ina sa kanila tulad ng ipinangako ko kay Leo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Don Gregorio. Isang tawang walang bahid ng saya, tanging purong pagkasuklam. Inaulit niya ang boses, ay mababa at mapanganib. Ang isang ina ay hindi iniiwan ng kanyang mga anak sa isang ampunan sa loob ng 3 taon nang walang isang tawag, isang sulat o kahit isang pagbisita. Natigilan si Catherine. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Ang kalungkutan sa kanyang muka ay napalitan ng pagkagulat. Ang isang ina, pagpapatuloy ni Don Gregorio, bawat salita ay parang latigo, ay hindi sinasaktan ang mga batang dapat niyang protektahan. Ang isang ina ay hindi ikinukulong ang isang 6 na taong gulang na bata sa isang madilim na aparador dahil lang sa natapon nitong gatas. Ang kulay sa mukha ni Catherine ay biglang nawala. Para siyang multong nakakita ng sarili nitong kamatayan. "Ano? Anong pinagsasabi ninyo?" Nauutal niyang sabi. "Alam ko na ang lahat, Catherine," sabi ni Don Gregorio. Dahan-dahang lumapit sa kanya, ang kanyang presensya ay tila pumupuno sa buong silid. "Alam ko na ang ginawa mong pagpapahirap sa mga apo ko. Nakita ko. Narinig ko. Mula mismo kay Leo." Ang pagtataka ni Catherine ay napalitan ng purong takot. Ang laptop? Oo, ang laptop, kinumpirma ni Don Gregorio. "Ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng kabuktutan mo, nakatala lahat doon." Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkukunwari ni Catherine ay naglaho. Ang maamong tupa ay naging isang ahas na biglang sinukol. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pekeng luha ngayon ay nag-aapoy sa galit at pagkamuhi. "Maliit na bagay," sabi niya, ang boses ay matinis at puno ng lason. "Isang maliit na pagdidisiplina lang iyon sa mga batang hindi naman sa akin. Mga bastardo na dala-dala ng asawa kong walang kwenta. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko at ang mga apo ko sa pamamahay na ito." Sigaw ni Don Gregorio, ang kanyang boses ay dumagundong sa buong sala. Ngumisi si Catherine, isang ngisi na puno ng panunuya. "Bakit? Ngayon ninyo lang sila itinuring na pamilya. Noong kailangan nila kayo, nasaan kayo?" Oo nga pala. Itinatakwil ninyo sila kasama ng ama nilang mas pinili ang isang hamak na pintor kaysa sa yaman ng mga Devilla. "Umalis ka na," sabi ni Don Gregorio. Ang kanyang panga ay nag-igting. "Hindi ako aalis." Matapang na sagot ni Catherine. "Sa mata ng batas ako pa rin ang legal na asawa ng anak ninyo.
Ako ang stepmother ng mga batang iyon. May karapatan ako sa kanila at may karapatan ako sa mana ni Leo. Wala kang makukuha. Talaga ba? Hamon ni Catherine, umaakbang siya palapit ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Don Gregorio. Sa tingin ninyo, sino ang paniniwalaan ng korte? Ang isang matandang nagpabaya sa sariling anak at mga apo o ang isang biyudang naghahanap ng pangalawang pagkakataon para buuin ang kanyang pamilya? Kayang-kaya kong bilhin ang simpatya ng lahat, Don Gregorio. Isang bagay na hindi kayang gawin ng pera ninyo. Isa kang halimaw. Nanggigigil na sabi ni Don Gregorio. Ang mga salitang yon ang tila nagtulak kay Catherine sa kanyang hangganan. Sa isang mabilis at galit na kilos, kinuha niya ang isang baso ng tubig sa mesang nasa tabi niya. At ikaw ang lumikha sa halimaw na ito. Sigaw niya at ibinuhos ang malamig na tubig diretso sa mukha ni Don Gregorio. Splash! Ang tubig ay tumulo mula sa buhok at mukha ng matanda. Bumabasa sa kwelyo ng kanyang mamahaling damit. Siya ay nanigas hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa sukdulang kawalang hiyaan ng babae. Si Arturo na kanina pa tahimik na nakatayo sa isang sulok ay mabilis na kumilos para awatin si Catherine. Pero si Catherine ay hindi pa tapos. Tinitigan niya si Don Gregorio na may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pagsisisihan ninyo na kinalaban ninyo ako, matandang hukluban. Banta niya ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Kung gusto ninyo ng giyera ibibigay ko sa inyo, kukunin ko ang mga batang yon at sisirain ko kayo sa proseso. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon ng kanyang puting bestida. Ay tila isang balat kayo. Para sa itim niyang kaluluwa iniwan si Don Gregorio na basaang-basa nanginginig, hindi sa takot, kundi sa purong galit. Arturo, sabi niya ang boses ay kasing lamig ng yelo habang pinupunasan ang muka gamit ang isang panyo. Tawagan mo ang mga abogado. Sabihin mo sa kanila, hindi na ito isang simpleng kaso ng kustodya. Humarap siya sa bintana, pinanood ang sasakyan ni Catherine na mabilis na umalis. Isa na itong digmaan. Ang banta ni Catherine ay hindi isang simpleng paghahambog. Kinabukasan nagsimula ang digmaan hindi sa loob ng mansyon, kundi sa mga pahayagan at online news sites. Isang kilalang tabloid na pag-aari ng isang karibal ni Don Gregorio sa negosyo ang naglabas ng isang nakakaantig na artikulo. Ang pamagat ang biyudang nagdadalamhati. Catherine de Villa, ipinagkakait na makasama ang mga anak-anakan. Ang artikulo ay isang obra maestra ng manipulasyon. Inilarawan nito si Catherine bilang isang martir, isang babaeng buong pusong tinanggap ang mga anak sa labas ng kanyang yumaong asawa para lamang itaboy ng isang malupit at makapangyarihang biyenan. May mga litrato pa ni Catherine na umiiyak habang yakap-yakap ang isang larawan ni Leo. Isinalaysay nito ang isang kwento ng pansamantalang pagkakawalay dahil sa matinding kahirapan. At ngayon na siya'y nakabangon, handa na siyang buuin muli ang pamilya. Walang binanggit tungkol sa 3 taong pagpapabaya. Walang binanggit tungkol sa ampunan. Sa halip pinalabas na ang mga bata ay nasa isang eksklusibong boarding school na pinili ni Don Gregorio. Ang kwento ay mabilis na kumalat. Sa social media ang mga komento ay umulan, karamihan ay kumakampi kay Catherine. Si Don Gregorio de Villa, ang respetadong tycoon, ay biglang naging isang kontrabida sa mata ng publiko, isang mapangaping matanda na ginagamit ang kanyang yaman para kontrolin ang lahat. Walang hiya siya. Bulalas ni Don Gregorio, ibinato ang pahayagan sa kanyang mesa. Gumagawa siya ng sarili niyang katotohanan. Ito ang laro niya, Don. Mahinahong sabi ni Arturo. Giyera sa perception. Alam niyang hindi niya kayo kayang talunin sa pera, kaya sinisira niya ang pangalan ninyo. Pinakalma ni Don Gregorio ang sarili. Ang galit ay hindi makakatulong. Kailangan niyang maging mas matalino. Hayaan mo sila, sabi niya sa wakas.
Ang korte ang magpapasya, hindi ang tsismis. Ituon natin ang lahat sa legal na laban. Habang ang kanyang mga abogado ay abala sa paghahanda para sa korte, si Don Gregorio naman ay itinuon ang kanyang enerhiya sa tanging bagay na mahalaga, ang kanyang mga apo. Alam niyang ang ingay sa labas ay maaaring umabot sa kanila, kaya dinoble niya ang kanyang pagsisikap na bigyan sila ng normal at masayang karanasan. Ang kanilang mga pagbisita ay hindi na lang sa loob ng ampunan. Sinimulan niya silang isama sa labas. Dinala niya sila sa isang malaking parke, isang lugar na hindi pa nararating ng dalawang bata. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tumakbo si Enzo nang walang takot. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa hangin habang hinahabol ang mga kalapati. Si Mia naman, bagamat nag-aalangan pa rin, ay hindi napigilang ngumiti habang tinutulak siya ng kanyang lolo sa duyan. Isang hapon dinala niya sila sa Manila Ocean Park. Namangha ang mga bata sa naglalakihang isda at makukulay na korales. Si Enzo ay nakadikit ang mukha sa salamin ng aquarium habang si Mia ay sunod-sunod ang tanong tungkol sa bawat nilalang na kanyang nakikita. Lolo Greg, bakit po may ilaw ang isdang yon? Lolo Greg, totoo po bang natutulog ang mga pating? At sa bawat tanong matiyaga siyang sumasagot. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Don Gregorio de Villa ang tycoon. Siya lang si Lolo Greg, isang matandang lalaki na muling natututunan ang saya sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang mga apo. Dahan-dahan ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Si Mia ay nagsimulang kusang humawak sa kanyang kamay. Si Enzo ay natutulog na sa kanyang balikat sa biyahe pauwi. Naging tulay din ang mga pagkakataong ito para mas mapalapit siya kay Teresa. Isang Sabado, inimbitahan niya itong sumama sa kanila sa isang picnic. Nagdala si Teresa ng paboritong adobo ni Mia at Enzo. Habang ang mga bata ay naglalaro, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Pinapanood ko ang mga balita. Simula ni Teresa hindi tumitingin sa kanya. Ang galing niyang magsinungaling. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Sagot ni Don Gregorio. Tumingin si Teresa sa kanya. Alam ko, nakita ko kung paano niya tratuhin ang mga pamangkin ko noon, parang mga basura. Huminga siya ng malalim. Pero natatakot ako para sa kanila, Don Gregorio. Si Catherine, mapanganib siya. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Hindi ko siya hahayaang manalo. Matatag na sabi ni Don Gregorio. Ipinapangako ko sa'yo. Ibinigay niya ang kanyang telepono kay Teresa. Naisip ko baka gusto mong makita. Nag-aalangang kinuha ni Teresa ang telepono. Isang video ang naglalaro, isa sa mga huling video ni Leo, kung saan buong pagmamahal siyang nagkukwento tungkol sa isang painting na ginawa ni Liza para sa kanya. Sabi niya ito raw ang kaluluwa ko. Sabi ni Leo sa video habang nakatingin sa isang abstract na obra. Magulo, pero puno ng kulay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Teresa. Ito ang kanyang kapatid, ang kanyang Leo, na muling nabuhay sa isang screen. Ibinalik niya ang telepono kay Don Gregorio. Salamat! Sabi niya, ang boses ay garalgal. Sa sandaling iyon naintindihan niya. Ang laban ni Don Gregorio ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa alaala ni Leo at Liza. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho, ngunit ang giyera sa papel ay lalong umiinit. Isang hapon, isang tawag mula sa kanyang punong abogado ang sumira sa katahimikan ng kanyang opisina. Don Gregorio, may problema tayo. Sabi ng abogado, ang boses ay seryoso. Nagsumite ang kampo ni Catherine ng isang psychological report mula sa isang kilalang child psychologist. Anong sinasabi sa report? Tanong ni Don Gregorio, nararamdaman ang paglamig ng kanyang dugo. Nag-atubili ang abogado. Sinasabi sa report na ang mga bata ay dumaranas ng matinding trauma mula sa biglaang pagkamatay ng kanilang ama.
At ayon sa psychologist, ang pagkakalapit nila sa inyo bilang isang dominant paternal figure ay maaaring magdulot ng psychological distress at makasama sa kanilang emotional recovery. Ano kasinungalingan? Ang masama pa doon, pagpapatuloy ng abogado. Ang report ay nagre-rekomenda na ang mga bata ay manatili sa pangangalaga ng kanilang maternal figure, si Catherine, para sa isang mas nurturing na kapaligiran. Mukhang kinakagat ng korte ang ebalwasyong ito. Dehado tayo ngayon. Ibinalibag ni Don Gregorio ang telepono sa lalagyan nito. Isang peking report, isang binayarang psychologist. Ginamit ni Catherine ang sistema laban sa kanya. Ginamit niya ang agham para baluktutin ang katotohanan. Habang nakatayo siya, gulong-gulo ang isip, pumasok si Arturo sa opisina. May hawak na isang manipis na folder. "Don, pasensya na po sa abala," sabi ni Arturo. "Pero may nakita po akong kakaiba habang sinusuri ko ulit ang mga lumang dokumento para lang masigurong wala tayong makaligtaan." "Ano yan?" Walang ganang tanong ni Don Gregorio. "Ito po ang orihinal na police report ng aksidente ni Sir Leo," sabi ni Arturo, inilapag ang folder sa mesa. "Nabasa ko na po ito dati, pero ngayon ko lang napansin ang isang maliit na detalye." Binuksan ni Don Gregorio ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang mga teknikal na detalye. Ayon sa report, ang konklusyon ay aksidente dahil sa pagkawala ng kontrol ng driver, sabi ni Arturo. Pero dito po sa paunang investigasyon ng unang responding police, itinuro ni Arturo ang isang maliit, halos hindi mabasa na sulat kamay na tala sa gilid ng isang pahina. Initial finding, suspected brake failure. Recommend further technical inspection. May paunang hinala na may problema sa preno. Bulong ni Don Gregorio, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Pero bakit ang naging pinal na konklusyon ay driver error? Tumingin siya kay Arturo, isang bagong nakakatakot na ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang aksidente. Ang pag-aaway nila ni Catherine. Ang determinasyon ni Leo na sabihin ang lahat sa kanya kinabukasan. Hindi ito nagkataon lang. "Arturo," sabi niya, ang boses ay biglang naging mapanganib na kalmado. "Gusto kong hanapin mo ang pulis na nagsulat ng talang ito. Gusto kong hanapin mo ang mekaniko na huling tumingin sa sasakyan ni Leo. Gusto kong malaman kung sino ang nagpatigil sa technical inspection. Imbestigahan mo ang lahat." Ang digmaan sa papel ay biglang naging hindi na sapat. Isang mas madilim at mas mapanganib na pinto ang nagbukas. Ang pagkatuklas sa lumang police report ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na hinala ni Don Gregorio. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang nag-aapoy na posibilidad na bumago sa buong pananaw niya sa trahedya. Ang pagkamatay ni Leo ay maaaring hindi isang aksidente. Maaaring isa itong pagpatay. Ang sumunod na mga araw, habang si Arturo at ang kanyang mga investigador ay tahimik na kumikilos sa mga anino. Hinahanap ang retiradong pulis, sinusuri ang mga lumang records ng kasa, si Don Gregorio naman ay bumalik sa tanging lugar na makapagbibigay sa kanya ng mas malinaw na sagot, ang laptop ni Leo. Gabi-gabi, pagkatapos matiyak na ang mansyon, ay tahimik na binubuksan niya ang laptop sa kanyang aklatan. Pinanood niyang muli ang lahat ng mga video, bawat isa ng paulit-ulit. Hinahanap niya ang mga maliliit na detalye na maaring nakaligtaan niya. Isang salita, isang tingin, isang bagay sa likuran na maaaring magbigay ng pahiwatig. Para siyang isang arkeologo na naghuhukay sa mga guho ng nakaraan ng kanyang anak, naghahanap ng katotohanan. Sa kanyang muling panonood, mas naging malinaw sa kanya ang lalim ng desperasyon ni Leo sa mga huling linggo nito. Ang mga ngiti nito ay pilit, ang mga mata ay may anino ng takot, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Ang pag-aaway nila ni Catherine
ay hindi lang basta sigawan. Ito ay isang labanan para sa kaligtasan ni Mia at Enzo. Isang gabi, habang tinitingnan ang listahan ng mga file sa folder na para kina Mia at Enzo, napansin ni Don Gregorio ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Karamihan sa mga video file ay may malinaw na preview image o thumbnail. Ngunit may isang file sa pinakababa ng listahan na may petsang Octubre 19, 2021, 7:30 a.m., ang mismong umaga ng aksidente na walang thumbnail. Ang icon nito ay isang sirang imahe at ang file size ay napakaliit, tila isang corrupted file. Noong una, binaliwala niya ito, iniisip na isang error lang sa pag-save. Ngunit ngayon, sa liwanag ng kanyang bagong hinala, ang sirang file na ito ay tila isang nakakandadong pinto. Anong nangyari sa umagang yon? Agad niyang tinawagan si Arturo. Kailangan ko ng pinakamahusay na IT expert sa bansa. Sabi niya ang boses ay apurado. May isang corrupted video file dito. Kailangan kong malaman kung ano ang laman nito. Kahit isang frame lang, kahit isang tunog. Kinabukasan dumating sa mansyon ang isang bata at matalinong tech genius na inirekomenda ni Arturo. Dala ang mga high-tech na kagamitan, ikinabit niya ang lumang laptop ni Leo at nagsimulang magtrabaho. Ang mga oras ay dumaan na parang minuto. Si Don Gregorio ay hindi umalis sa kanyang tabi. Nakatayo, nagmamasid ang kanyang pasensya, ay sinusubok sa bawat linyang ng code na lumalabas sa screen. Mahirap po ito, Don Gregorio. Paliwanag ng expert, hindi inaalis ang tingin sa monitor. Ang file ay hindi lang basta corrupted. Mukhang sinadyang i-delete habang nagre-record. Ang natira lang ay mga pira-pirasong data. Gawin mo ang lahat. Tanging sagot ni Don Gregorio. Dapit hapon na nang sa wakas ay tumigil ang IT expert. Ito na po ang pinakamahusay na magagawa ko. Sabi niya halatang pagod. Na-recover ko ang audio ng halos buo, pero ang video, mga ilang segundo lang at napakaburi pa. Pinindot niya ang play. Ang screen ay itim sa simula. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Leo nanginginig sa galit. Hindi ko na kaya, Catherine. Hindi na ito tama. Kukunin ko ang mga anak ko at aalis kami dito. Isang malabong imahe ang lumitaw sa screen. Mukhang kuha ito mula sa dashboard ng kotse ni Leo, nakatutok sa daan. Ang audio ay nagpatuloy mas malinaw ngayon. Ang boses ni Catherine ay maririnig mula sa speaker ng telepono, matinis at puno ng panunuya. Catherine audio, aalis saan ka pupunta, Leo? Sa maliit mong apartment. Babalik sa pagiging isang talunang pintor. Huwag mo akong patawanin. Leo audio, kahit saan. Kahit saan, basta malayo sa'yo, sasabihin ko na kay Itay ang lahat ng ginagawa mo sa mga anak ko. Catherine audio, subukan mo. Tingnan natin kung maniniwala siya sa'yo. At kahit maniwala siya, anong gagawin niya? Itatakwil ka ulit. Magsama kayo ng mga bastardo mong anak sa lansangan. Biglang nag-flicker ang video. Sa loob ng isang segundo, ang camera ay tila nahulog at tumutok sa ibaba, sa may paanan ni Leo. Maririnig ang malakas na pagpreno at isang tunog ng pag-slide ng gulong. Leo audio, ano to ang preno? Ang video ay bumalik sa pagtutok sa daan. Mabilis ang takbo ng sasakyan at maririnig ang sunod-sunod na pag-apak ni Leo sa preno, ngunit walang nangyayari. Catherine audio, isang malamig at nakakakilabot na tawa. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko, mahal? Isang maliit na regalo para hindi ka na makarating sa opisina ng Itay mo. Ang huling imahe sa video ay ang mukha ni Leo na nakita sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkaunawa. At ang kanyang huling sigaw, isang sigaw na puno ng galit at desperasyon, bago ang isang nakakabinging tunog ng pagbangga at nabasag na salamin. Leo audio, Catherine, anong ginawa mo sa preno ng kotse ko? Crash.
Ang video ay biglang naputol. Katahimikan. Ang katahimikan sa aklatan ay mas mabigat pa kaysa kamatayan. Si Don Gregorio ay nakatayo na parang isang estatwang bato. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom nang napakahigpit na ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi ito kapabayaan, hindi ito pananakit. Ito ay pagpatay, isang planadong pagpatay. Dahan-dahan kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag puno ng isang malamig at nakamamatay na layunin. Hinanap niya ang numero ni Teresa. Nang sumagot ito, ang boses ni Don Gregorio ay kalmado ngunit sa ilalim ng kalamigan na iyon ay isang nagngangalit na bulkan. Teresa, no? Sabi niya, may hihilingin ako sa'yo. Isang bagay na napakahalaga. Ano po iyon, Don Gregorio? Tanong ni Teresa, nararamdaman ang bigat sa boses ng matanda. Sa araw ng pagdinig sa korte, sabi ni Don Gregorio, kailangan kong tumestigo ka. Sabihin mo sa korte ang lahat ng alam mo, ang lahat ng nakita mo. Kung paano sinaktan at pinabayaan ni Catherine ang mga apo ko. Kailangan ko ang tulong mo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Alam ni Don Gregorio na malaki ang kanyang hinihiling. Ang pagharap kay Catherine sa korte ay mapanganib. Sa wakas, nagsalita si Teresa, ang kanyang boses ay hindi na nag-aalinlangan. Ito ay puno ng determinasyon. Gagawin ko po, sabi niya. Hindi para sa inyo, kundi para kay Liza at para sa mga batang yon. Sisingilin natin siya sa lahat ng kasalanan niya. Ang araw ng pagdinig sa korte ay dumating na may kasamang mabigat at kulay abong kalangitan na tila nakikiramay sa tensyon na bumabalot sa pamilya de Villa. Para kay Don Gregorio ang gabing iyon ay walang tulog. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang huling sigaw ni Leo mula sa video, isang sigaw na humihingi ng hustisya. Ngunit alam niya na ang video ang kanyang alas ay kailangang ilabas sa tamang pagkakataon. Sa ngayon, ang laban ay nakasalalay sa mga salita, sa mga testimonya, at higit sa lahat, sa katatagan ng dalawang maliliit na bata. Maaga pa lang, nasa ampunan na siya. Naabutan niyang bihis na sina Mia at Enzo, nakasuot ng simpleng puting damit na inihanda ni Teresa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at bahagyang natatakot. Lumuhod si Don Gregorio sa kanilang harapan, hinawakan ang kanilang maliliit na kamay. Ang mga kamay ni Mia ay malamig, habang si Enzo naman ay mahigpit ang kapit sa laylayan ng kanyang damit. Natatandaan niyo ba ang pinag-usapan natin? Malumanay niyang tanong. Ang kailangan niyo lang gawin ay sabihin ang totoo. Kung ano ang nararamdaman ninyo, walang dapat ikatakot. Nasa tabi niyo lang si Lolo. Hindi kita iiwan. Tumango si Mia, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Si Enzo naman ay sumiksik sa kanyang tagiliran. Hinaplos ni Don Gregorio ang kanilang mga buhok. Ang bigat ng kanyang puso ay halos hindi niya makayanan. Itong dalawang inosenteng bata na dapat ay naglalaro lang ay kailangang humarap sa isang laban na hindi para sa kanila. Ang family court ay isang malaki at nakakatakot na lugar para sa mga bata. Ang matataas na kisame at ang mga taong nakasuot ng pormal na damit ay nagdagdag sa kanilang kaba. Iginaya sila ng abogado ni Don Gregorio sa isang maliit na silid kung saan sila maghihintay. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita nila si Catherine, nakasuot ng itim na bestida. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagdadalamhati, napapaligiran ng kanyang mga abogado at ng ilang miyembro ng media. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig na ngisi ang sumilay sa labi ni Catherine bago ito muling nagpanggap na malungkot. Naramdaman ni Don Gregorio ang panginginig ni Mia. Mabilis niyang niyakap ang mga bata para harangan ang tanawin. Huwag niyo siyang tingnan, bulong niya. Nagsimula ang pagdinig na unang ipinatawag ng hukom ang mga social worker
At ang psychologist na binayaran ni Catherine, paulit-ulit nilang sinabi ang mga salitang nasa Peking Report trauma, dominant paternal figure, nurturing maternal environment. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Don Gregorio. Pagkatapos tinawag ng hukom, isang babaeng may malumanay, ngunit seryosong mukha ang susunod na saksi. Ang korte ay ipinatatawag si Mia de Villa. Huminga ng malalim si Mia. Tumingin siya kay Don Gregorio, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngumiti ang matanda at marahang tumango isang tahimik na mensahe ng suporta. Dahan-dahang tumayo si Mia at sa tulong ng isang court aide, lumakad patungo sa witness stand. Ang kanyang maliliit na paa ay tila nawawala sa kalakihan ng silid. Umupo siya sa isang silyang masyadong malaki para sa kanya. Ang hukom ay ngumiti sa kanya. "Kumusta ka, Mia?" malumanay na tanong ng hukom. "Huwag kang matakot ha. Gusto ko lang marinig ang kwento mo." Tumango si Mia, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Opo. Mia, sino ang gusto mong makasama?" Walang pag-aalinlangan lumingon si Mia kay Don Gregorio. "Si Lolo Greg po." Narinig ang bulungan sa loob ng korte. Ang abogado ni Catherine ay mabilis na tumayo. "Objection, Your Honor. The witness is being led overruled," mariing sabi ng hukom. "Hayaan nating magsalita ang bata." Humarap siyang muli kay Mia. "Bakit mo gustong sumama sa Lolo Greg mo, Mia?" Huminga ng malalim si Mia na para bang nag-iipon ng lakas. "Kasi po, mahal niya kami. Lagi po siyang pumupunta sa amin. Kinukwentuhan niya po kami tungkol kay Papa. Dinadala niya po kami sa parke." "At si Tita Catherine mo?" tanong ng hukom. "Ayaw mo ba siyang makasama?" Sa pagbanggit ng pangalan ni Catherine, isang anino ng takot ang dumaan sa mukha ni Mia. Yumuko siya, ang kanyang mga daliri ay pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. "Mia," ayaw po halos pabulong niyang sagot. Bakit anak nag-angat ng tingin si Mia at sa kanyang mga mata, makikita ang isang alaala ng sakit na hindi nababagay sa isang bata. "Kasi po, lagi siyang galit. Noong nakatira po kami sa bahay niya, ayaw niya kaming lumapit kay Papa. Sabi niya, mabaho daw po kami." Isang beses po umiyak si Enzo kasi namimiss niya si Mama Liza. Sinigawan po siya ni Tita Catherine. Sabi niya, "Tumigil ka. Hindi mo nanay ang babaeng yon." O isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa courtroom. Maging ang hukom ay natigilan. Si Catherine naman na kanina'y kampante ay namutla. Lagi niya pong sinasaktan si Enzo, pagpapatuloy ni Mia ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tinutulak niya po, kinukurot, at napatigil siya, humahagulgol. "Sige lang, Mia, sabihin mo, malumanay na." Sabi ng hukom. Ikinulong niya po si Enzo sa madilim na aparador kasi po natapon niya ang juice sa sahig. Naririnig ko po siyang umiiyak. Pero sabi po ni Tita Catherine, kapag binuksan ko ako, naman daw po ang isusunod niya. Tapos na. Ang testimonya ng bata sa kanyang simple at brutal na katapatan ay mas malakas pa kaysa sa 100 pahina ng psychological report. Ang imahe ni Catherine bilang isang mapagmahal na ina ay gumuho sa isang iglap. Mabilis na tumayo ang abogado ni Catherine, desperadong subukang isalba ang sitwasyon. "Objection, Your Honor. Ito po ay kwento ng isang bata na maaaring naimpluwensyahan o tinuruan ng kanyang lolo. Ngunit huli na. Ang pinsala ay nagawa na." "Sapat na yon," sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay malamig na. "Maaari ka nang bumalik sa upuan mo, Mia." Habang pabalik si Mia, tumakbo siya at niyakap ng mahigpit si Don Gregorio. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Niyakap siya ng matanda, hinahaplos ang kanyang likod, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Catherine. Ang mga mata niya ay nangangako ng isang paghihiganti. Ang pagdinig ay hindi na nagpatuloy. Nang matagal pagkatapos noon,
Ang testimonya ni Enzo bagamat mas kaunti ang salita, ay nagkumpirma lang sa sinabi ng kanyang ate. Masama po si tita, mabait si lolo. Ang abogado ni Catherine ay sinubukang mag-cross-examine, ngunit ang kanyang mga tanong ay tila lalo lang nagdiin sa kanyang kliyente. Ang kanyang pagtatangkang ipinta si Mia bilang isang sinungaling na bata ay nagmukha lang siyang isang bully. Sa wakas, idineklara ng hukom ang isang recess. Ang pagdinig na ito ay magpapatuloy sa susunod na linggo. Sabi niya ang kanyang tingin ay matagal na nanatili kay Catherine. At sa susunod na sesyon, gusto kong marinig ang testimonya ng isang panibagong saksi na isinumite ng panig ng petitioner. Isang Miss Teresa Reyes. Narinig ni Don Gregorio ang matalas na paghinga ni Catherine mula sa kabilang panig ng silid. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang takot na nakita niya sa mukha nito kanina ay napalitan ng purong pagkamuhi. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan ito ay nagsisimula pa lang. Pero sa araw na yon sa loob ng korteng yon, ang mga munting anghel ay nagsalita. At ang kanilang mga tinig ay yumanig sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Catherine. Isang linggo ang lumipas na puno ng tensyon. Ang media, na dati kampi kay Catherine, ay biglang nag-iba ng tono. Ang mga salitang child abuse at harrowing testimony ay nagsimulang lumabas sa mga artikulo. Ang simpatya ng publiko ay dahan-dahang bumabaliktad. Sa loob ng mansyon inihanda ni Don Gregorio ang kanyang huling at pinakamalakas na sandata. Sa araw ng muling pagdinig, ang courtroom ay siksikan. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mamamahayag at usisero. Si Catherine ay dumating na may mas matapang na anyo, nakasuot ng isang kapansin-pansing pulang damit na para bang naghahayag ng digmaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Si Don Gregorio kasama ang kanyang mga apo na ngayon ay nasa pangangalaga na ni Arturo sa labas ng silid ay naupo ng may kalamigan ng isang general bago ang huling pagsalakay. Ang korte ay ipinatatawag si Miss Teresa Reyes sa witness stand. Tumayo si Teresa mula sa likurang upuan. Nakasuot ng kanyang malinis na uniforme ng nurse, naglakad siya ng may dignidad at determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Pag-upo niya ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa hukom. Miss Reyes, simula ng abogado ni Don Gregorio, maari mo bang sabihin sa korteng ito ang iyong relasyon kay General Liza Mariano? Kapatid ko po siya. Sagot ni Teresa, ang boses ay malinaw at matatag. At ang relasyon ninyo sa mga batang sina Mia at Enzo de Villa. Mga pamangkin ko po sila. Ako po ang tumayong ina at ama sa kanila sa loob ng halos 1 taon matapos pumanaw ang kapatid ko. Sa loob ng sumunod na kalahating oras, isinalaysay ni Teresa ang lahat. Ang kanyang kwento ay nagpinta ng isang larawan ng pagmamahal at paghihirap. Ikinuwento niya ang sakit sa puso ni Liza, ang kanyang katapangan na isilang pa rin si Enzo. Ikinuwento niya ang pagiging isang dedikadong ama ni Leo. At pagkatapos ang madilim na bahagi, ang pagdating ni Catherine. Noong una hindi po siya nagpakita, sabi ni Teresa. Ngunit isang araw pagkatapos ikasal sila ni Leo, bigla na lang siyang dumating kasama ang mga abogado. Kinuha niya ang mga bata. Sinabi niya, ako na ang bahala sa kanila. Nagtiwala po ako dahil iyon ang gusto ni Leo, ang magkaroon ng buong pamilya ang kanyang mga anak. Ang boses ni Teresa ay nagsimulang manginig sa galit. Pero pagkalipas ng ilang linggo, sinubukan kong bisitahin ang mga bata sa mansyon. Hindi po ako pinapasok. Tinatawagan ko si Leo at naririnig ko sa boses niya ang takot. Isang gabi tumakas siya kasama ang mga bata para lang makita ako. Nakita ko po ang mga pasa sa braso ni Enzo. Isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa silid. Ang hukom ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakuha. Pasa po nagawa ng kurot. At si Mia palagi siyang takot. Laging nakayakap sa kanyang papa.
Ikinuwento sa akin ni Leo ang lahat. Ang mga sigaw, ang pagkulong sa aparador. Nagmakaawa po ako sa kanya na umalis na sila doon, pero natatakot siya sa maaaring gawin ni Don Gregorio noon at sa kung paano gagamitin ni Catherine ang pera at impluensya laban sa kanya. At pagkatapos mamatay ni Leo, tanong ng abogado, iyon na po ang huli kong nakita ang mga bata. Sabi ni Teresa, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Isang linggo pagkatapos ng libing, tumawag sa akin ang isang social worker. Natagpuan daw po ang 2 bata sa pinto ng bahay Pag-asa. Iniwan. Walang sulat, walang paliwanag. Tanging isang maliit na bag na may ilang damit. Tinakasan niya ang kanyang responsibilidad. Itinapon niya ang mga pamangkin ko na parang basura. Ang emosyonal na testimonya ni Teresa ay yumanig sa buong courtroom. Kahit ang abogado ni Catherine ay walang mahanap na butas sa kanyang kwento. Pagkatapos ng kanyang testimonya, tumayo ang abogado ni Don Gregorio. Your Honor, meron po kaming isang huling ebidensya na nais naming ipakita sa korte. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Isang technician ang naghanda ng laptop. Objection. Sigaw ng abogado ni Catherine tumatayo. Hindi po ito kasama sa mga naunang isinumiteng ebidensya. Ang ebidensyang ito ay bago lang na-recover, Your Honor, at direktang may kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Ito ay isang video mula sa personal na laptop ng yumaong si Leonardo de Villa. Paliwanag ng abogado, pinag-isipan ito ng hukom sandali. Papayagan ko, i-play ang video. Ang mukha ni Catherine ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki nakatitig sa screen na para bang ito ang kanyang bitayan. Ang video ay nagsimula. Ang malabong imahe mula sa dashboard, ang galit na boses ni Leo, ang mapanuyang boses ni Catherine sa telepono. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang pag-amin ni Leo na sasabihin na niya ang lahat sa kanyang ama. At pagkatapos, ang pinakakritikal na bahagi, ang tunog ng pagpreno, ang sigaw ni Leo. Ano to? Ang preno. Ang malamig na tawa ni Catherine ay pumuno sa silid na nagpanginig sa lahat ng nakarinig. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko, mahal? Isang maliit na regalo para hindi ka na makarating sa opisina ng itay mo. At ang huling sigaw ni Leo malinaw at nakakakilabot bago ang tunog ng pagbangga. Catherine, anong ginawa mo sa preno ng kotse ko? Crash. Ang video ay natapos. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Lahat ng mga mata ng hukom, ng mga abogado ng media, ng mga manonood ay nakatutok sa isang tao lamang. Kay Catherine. Tumayo siya nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay isang nakakatakot na halo ng pagkagulat-takot at sukdulang galit. Hindi kasinungalingan yan. Sigaw niya ang kanyang boses ay pumipiyok. Peke yan, gawa-gawa lang nila yan para siraan ako. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy tumayo si Don Gregorio de Villa. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa loob ng korte. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat ng bakal. Kung gawa-gawa lang yan. Kalmadong sabi niya, nakatingin ng diretso kay Catherine. Ipaliwanag mo sa korte kung bakit isang araw, pagkatapos mamatay ng anak ko, naglipat ka ng 500,000 piso sa bank account ng dati naming mekaniko, isang mekanikong tinanggal ko sa trabaho dahil sa pagnanakaw. Inilabas ng kanyang abogado ang isang dokumento at isinumite sa hukom, isang kopya ng bank transfer. Ito na ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng lakas ay nawala sa katawan ni Catherine. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Hindi totoo yan. Bulong niya bago siya bumagsak sa sahig. Napaluhod siya, ang kanyang mamahaling pulang damit ay nagkalat sa maruming sahig ng korte. At doon sa harap ng lahat, siya ay humagulgol,
Hindi isang iyak ng pagsisisi, kundi isang iyak ng isang reynang natalo, isang reynang nasukol na walang nang matakbuhan. Ang hukom ay martilyo. Order in the court. Ngunit walang makakapigil sa eksena. Ito ang pagbagsak. Ang pagbagsak ng reyna. Muling pinalo ng hukom ang kanyang martilyo, ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya, ang korte ay nagpapasya. Hindi na narinig ni Don Gregorio ang mga sumunod na salita. Ang ingay sa kanyang paligid ay naglaho. Habang pinapanood niya ang dalawang pulis na pumapasok sa courtroom para arestuhin si Catherine para sa mas malalim na investigasyon sa pagkamatay ni Leo, isa lang ang kanyang naramdaman. Hindi tagumpay, hindi galak, kundi isang mapait na katarungan. Katarungan para kay Leo, katarungan para kay Liza, at ang simula ng kapayapaan para sa kanyang mga apo. Lumipas ang ilang buwan. Ang taglagas ng mga pagsubok ay napalitan ng isang bagong panahon, hindi lang sa kalendaryo, kundi sa loob ng malaki at dating tahimik na mansyon ng mga De Villa. Ang kaso ni Catherine ay naging pambansang balita, isang kwento ng kasakiman panlilinlang at pagpatay na nagmantsa sa pangalan ng pamilya. Ngunit sa loob ng matataas na pader ng kanilang tahanan, hindi na yon pinag-uusapan. Para kay Don Gregorio, ang hustisya ay nasa kamay na ng batas. Ang kanyang tungkulin ngayon ay ang paghilom. Ang mansyon na dati parang isang museo malamig malinis at walang buhay ay unti-unting nabago. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng tunog ng maliliit na paang nagtatakbuhan sa pasilyo ng halakhak ni Enzo habang naglalaro ng kanyang mga robot sa sala at ng malambing na tinig ni Mia habang nagbabasa ng mga libro sa hardin. Ang mga mamahaling vase ay pinalitan ng mga garapon na may mga Crayola at ang mga formal na portrait ng mga ninuno ay may kasama ng mga drawing ng mga bata na nakadikit sa ref. Si Don Gregorio mismo ay nagbago. Ang kanyang mga itim na suit ay madalas nang napapalitan ng komportableng polo shirt. Hindi na siya nagtatagal sa opisina. Sa halip umuwi siya ng maaga para tulungan si Mia sa kanyang takdang aralin o para makipagkarera ng mga laruang kotse kay Enzo sa sahig. Ang mga linya sa kanyang muka na dating ukit ng stress at pagmamataas ay lumambot na palitan ng mga guhit ng ngiti at pagmamahal. Isang maaraw na Sabado ng umaga, dinala ni Don Gregorio ang mga bata sa pribadong sementeryo ng pamilya. Ngunit hindi na ito ang lugar ng kalungkutan na dati niyang pinuntahan. May bago nang idinagdag sa tabi ng puntod ni Leo, isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Liza Mariano. Minamahal na ina inspirasyon. Sumalangit nawa, hiniling ni Don Gregorio sa tulong ni Teresa na ilipat ang mga labi ni Liza mula sa isang pampublikong sementeryo para maitabi sa lalaking minahal nito. Sa wakas magkasama na sila. Naupo sila sa malambot na damuhan sa harap ng dalawang puntod, walang luha. Sa halip naglabas si Don Gregorio ng isang lumang photo album. Ito, sabi niya, itinuturo ang isang kupas na litrato. Ang papa ninyo noong unang beses siyang nanalo sa isang painting contest. Tingnan niyo ang laki ng ngiti niya. Kamukha ko po siya, Lolo Masayang, sabi ni Enzo. O apo. At ito naman, sabi ni Don Gregorio, inilipat ang pahina ang Mama Liza ninyo noong graduation na niya. Siya ang pinakamagaling sa klase nila. Lahat ng professor niya humanga sa galing niyang magpinta. Ikinuwento niya hindi ang trahedya, kundi ang pag-ibig. Ikinuwento niya kung paano nagkakilala sina Leo at Liza sa universidad, kung paano sila nagligawan sa pamamagitan ng mga tula at mga sketch. Ikinuwento niya kung paano ipininta ni Liza ang paboritong paglubog ng araw ni Leo at kung paano isinulat ni Leo ang isang kanta para kay Liza. Habang nagkukwento siya, unti-unting nauunawaan ng mga bata na ang kanilang mga magulang ay hindi lang isang malungkot na alaala. Sila ay isang magandang kwento ng pag-ibig. Mahal na mahal po ba nila kami, Lolo? Tanong ni Mia, ang kanyang ulo ay nakasandal
sa balikat ni Don Gregorio. Hinigpitan ni Don Gregorio ang yakap sa apo, higit pa sa buhay nila Mia. Kayo ang kanilang obra maestra, ang pinakamaganda nilang nilikha. Paglubog ng araw umuwi sila. Sa hapagkainan kasama nila si Teresa na naging regular na bisita tuwing weekend. Ang kanilang tawanan at kwentuhan ay pumuno sa dating malungkot na silid. Habang pinapanood ni Don Gregorio ang eksena si Teresa, na sinusubuan si Enzo si Mia na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan sa eskwela, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito ang pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo o apelyido lamang. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pagtanggap at pag-aalaga. Gabi na matapos niyang ihatid ang mga bata sa kani-kanilang mga silid at basahan sila ng kwento hanggang sa makatulog dumiretso si Don Gregorio sa kanyang aklatan. Ang laptop ni Leo ay nakatago na. Ang misyon nito ay tapos na. Ngunit may isang bagay na kinuha niya mula sa isang kahon na nakatago sa kanyang aparador, isang maliit hindi pa tapos na painting. Ito ang huling ginawa ni Liza na ibinigay sa kanya ni Teresa. Isang canvas na may mga bakas ng kulay asul, kahel at ginto. Magulong ngunit puno ng damdamin. Sa gitna may sketch ng 3 figura, isang lalaki, isang babae, at 2 maliliit na bata, magkakahawak kamay na naglalakad patungo sa papalubog na araw. Inilagay niya ang painting sa isang maliit na easel sa tabi ng bintana. Ito ang magiging paalala niya, hindi ng kanyang mga pagkakamali, kundi ng pag-ibig na nagligtas sa kanilang lahat. Binuksan niya ang bintana. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok dala ang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Hindi na siya nagtanong kung nakatingin ba si Leo. Alam niya ang sagot. Masaya na sila. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Gregorio de Villa. Isang ngiti na totoo at payapa. Ang kanyang legacy ay hindi na ang mga naglalakihang gusali o ang milyon-milyong piso sa bangko. Ang kanyang tunay na yaman, ang kanyang tunay na diwa, ay natutulog sa 2 silid sa pasilyo. Ang kanyang pagtubos ay hindi isang malaking dramatikong pangyayari. Ito ay isang koleksyon ng mga maliliit na sandali, isang yakap bago matulog, isang halakhak sa hapagkainan, isang tanong tungkol sa mga bituin, isang kamay na humahawak sa kanya. Isinara niya ang bintana at pinatay ang ilaw. Habang naglalakad siya palabas ng aklatan, iniwan niya ang madilim na nakaraan. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa isang bagong simula. Isang kinabukasang hindi na niya hahayaang madungisan ng pagmamataas, kundi isang kinabukasang itatayo niya sa pundasyon ng huling pangako ng kanyang anak, na ang pagmamahal ay hindi kailanman isang kasalanan. Ito sa huli ang tanging bagay na may halaga.